Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari, kami po ang inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Ajon, at kayo po ay nakatune in sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. At kayo po ay nakikinig sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa under ng United Pentecostal Church Philippines. At binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang bawat isa sa atin sa pangalan po ng atin pong Panginoon. Ipinag-aanyaya natin na tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita po ng Diyos. Yamang nalalaman natin na ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan, kundi ito po ay mapapakinabangan natin sa pagkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Diyos kung tayo po ay maglilingkod sa Kanya at tatanggapin ang Kanyang banal na salita. Purihin ng Diyos, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na naabot ng tinig na ito sa 63 barangays na sakop ng Bulan, maging sa mga lugar na nahaabot ng frequency ng 100.7 New Gen FM, maging gayon din po sa mga nakamonitor sa FB Live. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos at nawa ang pagpapala at kabutihan ng Diyos ay lagi po nating maranasan sa anumang sitwasyon at anuman ang pinagdaraanan natin sa atin pong mga buhay. Tayo po ay magsama-samang maglingkod sa Diyos ngayong umaga, mga kapatid, at binabati din natin ng isang mapagpalang umaga ang tatlong congregation na pinangangasiwaan po ng ating pastor, ang congregation ng Magsaysay, Iquirino, ganun din sa Magsaysay congregation. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, ganun din sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng nakamonitor sa atin sa FB Live, isang mapagpalang umaga po. Good morning kay Sister Laura Gumban at sa Guan family. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Yuli Albao, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ganon din po kay Sister Margie Guitan, dyan po sa lugar ng Santa Remedios. At binabati din natin ng isang mapagpalang umaga ang lahat ng kapatiran sa Santa Remedios. Ganon din sa Bonifacio. Binabati natin ng isang mapagpalang umaga sina ang Guneo, Soledad at ang Isiha family, ganun din ang Morata family sa lugar po ng Bonifacio, at binabati din natin si Tatay Nestor dyan po sa lugar ng Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, tayo po ay magsama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Good morning din po kay Sister Helen De Terra, thank you so much for watching, and Brother Andy Orozco na patuloy na sumusubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Brother Ronald Galang Hipolito, thank you so much for watching. Sister Siren Segovia, thank you so much for watching from Valenzuela City. Amen. So sa lahat ng kapatiran natin dyan sa Valenzuela, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, at sa Segovia family. Good morning din po kay Sister April Santos, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Pen Tejada, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Nancy Dangla. At sa lahat mga kapatid ng nakasubaybay sa oras na ito ngayon sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, good morning po sa bawat isa sa atin. Patuloy din po natin ipinag-aanyaya, mga kapatid, ang mga schedule po ng atin pong mga gawain, at kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng Diyos, malugod po namin kayong iniimbitahan na dumalo sa amin pong mga gawain at pagtitipon. Kung kayo po ay malapit, mga kapatid, sa lugar ng Iquirino, ang aming pong panambahan ay matatagpuan po sa welcome ng Barangay Iquirino, at ang gawain dyan ay nagsisimula ng alas 8 ng umaga at ginaganap tuwing araw ng Sabado. At kung kayo naman po, mga kapatid, ay malapit sa lugar ng Magsaysay, mayroon po tayong panambahan dyan, at ang gawain dyan ay ginaganap din tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 7 ng umaga, mga kapatid. At kung kayo naman po ay malapit dito sa sentro ng Bulan, mayroon po tayong panambahan sa lugar ng Santa Remedios, sa may tapat po ng Bulan Gymnasium. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church. At kung kayo po ay malapit, ang ating pong gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng Linggo at nagsisimula ng alas 7 ng umaga.
Praise the Lord. So kung kayo po ay napagpapala mga kapatid ng mga salita po ng ating Panginoon sa ating pong programa, ay malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo po sa amin pong mga pagtitipon at hindi po nawawalang kabuluhan ang ating mga ginagawa patungkol sa Panginoon, sapagkat ito po ay nagdudulot ng mabuti sa atin. Sabi ng Biblia, ano man ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Kaya kung sa buhay na ito magtanim tayo ng mabuting bagay mga kapatid, tiyak na mabuting bagay din ang ating aanihin. Pero kung magtatanim tayo ng masamang bagay, ganun din ang ating aanihin mga kapatid. Amen. To everything there is a season. Kaya ano man ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Magtanim tayo ng mabuting binhi sa atin pong buhay mga kapatid. Nang sa ganun, mabuting bunga din ang ating aanihin. Praise the Lord, at bigyan ko rin ng pagkakataong bumati ang ating pong kasama, si Brother Ajon. Brother Ajon, kung may nais ka pong batiin sa iyo pong pagkakataon. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Panginoon. Binabati natin ang lahat ng nakikinig sa kanilang mga radio. Saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging sa viewers sa Facebook, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging nais kong din batiin ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon sa Pilahio family, Garais family, Barloso family, and Latorsa family. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon, maging ang mga listeners dyan sa coastal area ng Bulan. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Maging dito sa Palipas, nais kong batiin si Brother Darrell Gutisa and Starlet Gutisa. Pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. At sa lahat ng mga kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. So salamat sa Diyos mga kapatid, at nagpapasalamat din tayo sa Panginoon sa matagumpay na ginawang street crusade mga kapatid sa lugar ng Aguinaldo kahapon. May mga taong nagbukas ng tahanan para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at may mga taong pinangusapan na ang paglilingkod sa Diyos ay napakahalaga. So, sa ganang ating sarili, wala tayong kakayanan mga kapatid, kundi ang Diyos ang nagko-convert ng tao mga kapatid. Purihin ang Diyos, salamat sa kanyang banal na pagkilos kahapon sa matagumpay na street crusade sa lugar po ng Aguinaldo. Amen. At pagpalain tayong lahat ng atin pong Panginoon. Sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy na sa atin pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa atin pong Panginoon upang hingin ang kanyang patnubay at gabay sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at niluluwalhati ngayong umaga. Dalangin namin, O God, na sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong banal na salita, Ikaw, O Diyos, ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Abutin mo ang bawat may karamdaman ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo ng pag-asa ang sino mang nawawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Bigyan mo ng kapayapaan ang sino mang nasa kagulumihanan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na salita. At higit sa lahat, akayin mo sa paglilingkod ang bawat isang makakapakinig ng pangangaral ng iyong salita ngayong umaga, Panginoon. Sa ganang aming sarili, wala kaming kakayanan, Panginoong Hesus, kung hindi mo kami sasamahan. Kaya sa oras na ito, tinitiwala namin sa iyo, Panginoon, ang programang ito mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos. Naway ikaw ang mahayag at ikaw lamang ang mapapurihan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So, tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. At good morning po kay Sister Angelita Liguro. Ganon din kay Sister Ann Buison and Sister Rebecca Montemor. Praise God. So tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong mga Bible,
ay magsipagbukas po kayo dito po sa aklat ng Psalms chapter 37 verse 7 mga kapatid. Psalms chapter 37 verse 7, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad, dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masasamang katha. Amen. So sabi sa ating binasa mga kapatid, in Psalms 37 verse 7, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang banal na salita mga kapatid, at pag-aaralan natin ngayong umaga ang tungkol sa waiting. Amen. O paghihintay mga kapatid. Bawat isa sa atin ay mayroon tayong hinihintay sa buhay mga kapatid. Maaaring ito ay pagtupad ng pangako sa atin mga kapatid. Mayroon tayong mga kahilingan na matagal na nating inaantay, o sa mga mananampalataya naman sa ating Panginoon mga kapatid, mayroon tayong mga prayer request na matagal na nating hinihintay. So pag-uusapan natin ngayong umaga mga kapatid, what is the benefits of waiting mga kapatid, at ano ba ang mayroon sa pag-aantay? Ano ba yung nadidevelop sa atin mga kapatid? It is beneficial or it's just a waste of time mga kapatid? Praise God. So sabi ng Psalms 37 verse 7, kung ating babalikan mga kapatid, ang sabi ni David, ikaw ay magpahinga sa Panginoon. Kaya sa bawat isa mga kapatid na nakakaranas ng kapaguran ngayong umaga, maaaring yung iba hindi na nakakatulog dahil sa problema, yung iba hindi na nakakatulog dahil sa kagulumihanan sa isip mga kapatid, kabagabaga na nararanasan, o yung iba ay hindi na mapakali mga kapatid, hindi na alam kung paano susolusyonan ang mga suliranin na pinagdadaanan. Ang encouragement ng Bible na sa bawat kapaguran na atin pong nararanasan, tayo ay magpahinga sa Panginoon. And magagawa lamang natin ito kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos. Alam nyo, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi naman ito lifetime na kapaguran, mga kapatid, kundi ito po ay nagbibinipisyo ng kapahingahan. Hindi lahat ng kapaguran na ating nararanasan, mga kapatid, ay nakukuha natin yung pahinga sa mga material na bagay. Hindi lahat ng kapaguran na ating nararanasan ay nakukuha natin yung kapahingahan sa mga pinansyal na bagay, mga kapatid. Well, in fact, there are times, mga kapatid, na ang pinansyal na bagay ang nagdudulot pa sa atin ng labis na kapaguran, mga kapatid. So the Bible encourage us mga kapatid that every time we feel mga kapatid na tayo ay napapagod sa buhay, ang pinakamainam na gawin ay magpahinga sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nga every time na tayo ay magbubukas ng puso sa ating pong Diyos, mga kapatid, o kung bubuksan lamang natin ang ating mga puso at pangunawa sa salita ng Diyos, mga kapatid, at isasantabi natin yung ating mga prinsipyong makatao, yung ating mga pride na mayroon tayo mga kapatid, kapag naririnig natin ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito po ay magdudulot sa atin ng kapahingahan. Mga kapatid, magdudulot sa atin ng kapayapaan, magdudulot sa atin ng lakas ng loob, magdudulot sa atin ng pag-asa sa panahon na tayo ay nawawalan ng pag-asa, mga kapatid. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalim pa sa alinmang tabak, mga kapatid. Amen. The moment na panampalatayanan mo ang salita ng Diyos, mayroon pong kaakibat na pagpapala ito sa bawat isa sa atin. However, mga kapatid, if we reject the Word of God na napakinggan na natin, mayroon din itong kaakibat na mangyayari sa atin, mga kapatid. Amen. Pero mahalaga mga kapatid na buksan natin ang ating mga puso at
yakapin natin ang kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay. So magpahinga tayo sa Panginoon at maghintay ng may pagtitiis sa Kanya, mga kapatid. Sa bawat isa na nag-aantay ng pagpapala na nagmumula sa Diyos, yes, ang una-una nating mararanasan, mga kapatid, the moment na tayo ay nag-aantay is pagkabagot. Nakakapagod kasi hindi naman ang pag-aantay, mga kapatid, kumbaga sa una lang yung excitement. Pero the more na lumilipas ang oras, the more na lumilipas ang araw, the more na lumilipas ang panahon, yung excitement is nawawala. And later on, napapalitan ito ng pagkabagot, mga kapatid. Napapalitan ito ng mga kumbaga pagkasawa, mga kapatid. That's why the Bible tells us na sa panahon na tayo napapagod sa paghihintay sa mga pagpapala ng Diyos o sa mga kahilingan natin sa buhay, tayo ay magpahinga sa Panginoon at maghintay ng may pagtitiis sa Kanya. Bakit kinakailangan sa Diyos tayo magpahinga every time na tayo ay napapagod sa paghihintay? Kasi may mga tao, mga kapatid, na kapag nabagot na sa paghihintay ng kanilang mga kahilingan sa buhay, mga kapatid, kumbaga nagkakaroon ng sideline sa ibang mga gawa. Amen. Nagkakaroon sila ng pag-sideline dahil sa matagal pa naman anya dumating yung aking pinagpipray, matagal pa naman anya dumating yung bagay na aking hinihiling, kaya ito muna yung gagawin ko. Pero hindi nila alam, mga kapatid, o hindi natin alam, na the moment na ginagawa natin ang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos, nagkakaroon ito ng apekto, mga kapatid, or epekto sa bagay na pinagpipray natin. Baka mas lalong madelay, mga kapatid, dahil sa mga bagay na ating ginagawa na taliwas sa kalooban ng Diyos. That's why the Bible encouraged us that every time we may feel, mga kapatid, na napapagod sa paghihintay sa mga pangako ng Panginoon, sa Diyos tayo magpahinga. Hindi sa mga bagay dito sa mundo. Kasi the moment na ginagawa natin yung mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos, baka mas lalong matagalan yung ating paghihintay, mga kapatid. And the worst, maaaring yung mga hinihintay natin is hindi na natin makamit, mga kapatid. That's why the Bible encourage us, hindi madali ang maghintay, mga kapatid, sa mga pangako ng Diyos. Hindi madali ang abutin ang mga pangarap, mga kapatid. Walang kahilingan na madaling matupad, mga kapatid. Pero kung sa Diyos tayo lalapit, amen, bagamat ito ay matagalan, pero mayroon pong kaakibat na pangako. God is a God of perfect timing, mga kapatid. Praise God. So, rest in the Lord, sabi ng Biblia, and wait patiently for Him. Maghintay tayo sa atin pong Panginoon. Maghintay tayo sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Ano ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1? Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Amen. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Sa bawat bagay, mga kapatid, ay mayroong kapanahunan at panukala sa bawat silong o sa silong ng mga langit. Amen. Mayroong bagay, mayroong panahon, mga kapatid, sa bawat bagay. That's why if we are in waiting season, kinakailangan nating mag-antay ng may pagtitiis, mga kapatid. Knowing na ang Diyos ay hindi po nagbibiro. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, at yun yung bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Hindi kayang gawin ng Diyos, pero kayang gawin ng tao, mga kapatid. Ang magsinungaling. Ang Diyos ay nakatali sa kanyang salita. That's why kung mayroon tayong mga kahilingan sa buhay, mga kapatid, the perfect way para ito ay makamit natin, maglingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. At hanapin natin ang kalooban ng Panginoon sa atin pong mga
buhay, mga kapatid. To everything, there is a season. Kung ang iba ay nasa season ng pag-aani, then makigalak, mga kapatid. Amen. Kung ang iba ay nasa season ng pag-aantay, then wait patiently, mga kapatid. And kapag napagod, ang sabi ng Biblia, rest in the Lord. Hindi sinabi ng Bible that rest in the world, mga kapatid. Kasi there's a danger if we find our satisfaction, mga kapatid, kung hinahanap natin yung satisfaction ng ating mga sarili sa mundo, mga kapatid. Dahil ang mundo ay nakahilig sa masama. That's why the safest place, mga kapatid, para mahanap yung ating mga satisfaction, yung satisfaction ng ating mga kaluluwa, is if we found it, mga kapatid, sa presensya at sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Kaya sa bawat isa na nakikinig ngayong umaga, maaring yung iba ay sawa na sa kakaantay. Paano ba matatapos ang problema ko? Paano ba mapapagaling ang karamdaman ko? Paano ba masusolusyonan yung suliranin na aking nararanasan ngayong umaga? Maaring yung iba hindi na nakatulog, mga kapatid. Lumapit tayo sa Diyos. Amen. Baring yan ay paraan ng Diyos para yung matagal na nating hinihintay na katiwasayan, mga kapatid, yung matagal na nating hinihintay na relief sa atin pong mga pains na pinagdaraanan, is mahanap natin sa kalooban ng atin pong Panginoon. Maglingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Hindi po lugi ang maglingkod sa atin pong Panginoon. Hindi po lugi na tanggapin natin ang salita ng Diyos, at hindi lugi na sundin natin ang Diyos sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Bagamat mayroon tayong mga pagtitiis due to our waiting season, mga kapatid, pero guarantee na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan at hindi tayo pagkukulangin sa anumang mga bagay, mga kapatid. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Amen. Ang tunay na satisfaction mahahanap natin sa tunay na paglilingkod, hindi sa relihiyon, mga kapatid. Praise God. So sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 3, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa, at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Amen. Bagamat magluluwat ay antayin mo. So hindi, kapag ikaw nasa waiting season, halos kakambal yan ng delay, mga kapatid. Amen. Pero ang pangako ng Diyos sa bawat isa, hanggat ang kahilingan natin, mga kapatid, ay aligned sa kalooban ng Diyos, kagaya ng pangako ng Panginoon kay Habakkuk, a prophet, mga kapatid, sa panahon ng Old Testament, sabi niya, for the vision is yet for an appointed time. May mga itinalaga talagang mga pangitain, or may mga itinalaga talagang pangarap sa bawat isa sa atin. Pero mangyayari yan in the appointed time of God. Kaya may mga pagkakataon, mga kapatid, na nadidelay because ang oras ng tao, ang orasan ng tao ay iba sa orasan ng Diyos. At isa sa perfect example niyan, mababasa natin sa Bible, mga kapatid, na ang isang araw sa tao ay katumbas ng 1,000 taon sa Panginoon. Therefore, makita natin yung difference ng gap. Kung sa atin, late na tingnan, pero sa Panginoon, nagsisimula pa lang, mga kapatid. Amen. Kung sa atin, nagsisimula pa lang, pero sa Panginoon, tapos na, mga kapatid. Makikita natin yung difference ng time. That's why, in waiting season, ang encouragement ng Panginoon kay Habakkuk, mga kapatid, bagamat ang vision ay yet for an appointed time, magluluwat, mga kapatid, but at the end, it shall speak and not lie. Sa huli, mga kapatid, ito po ay mangyayari at hindi magsisinungaling. Bagamat ito ay matatagalan, pero sabi ng Panginoon, antayin mo. Amen. Dahil ito ay siguradong mangyayari. Though it tarry, sabi ng Panginoon, wait for it, because it will surely come, it will not tarry, mga kapatid. Bagamat ito ay mahuhuli sa paningin ng tao, mga kapatid, pero sa paningin ng Diyos,
ito po ay tapos na, mga kapatid. Kaya ang dapat gawin ng tao, sabi ng Biblia, antayin natin, mga kapatid. So mayroon ba tayong mga kahilingan ngayong umaga, mga kapatid? Kahilingan na sana maayos yung buhay ko, mapagaling ako sa karamdaman ko. Maglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Maaring ito na yung answer ng Diyos, ito na yung susi ng Diyos para sa ating mga kahilingan sa buhay, mga kapatid, na maglingkod tayo sa atin pong Panginoon. Amen. Maaring ito na yung susi, ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ang kasagutan sa atin pong mga kahilingan. So, during waiting, it is not easy, mga kapatid. Nakakaranas tayo ng pagkabagot. Amen. Nakakaranas tayo ng frustration, mga kapatid. Kasi yung iba, pakiramdam natin, nauuna na. Or pakiramdam natin, mga kapatid, na pag-iiwanan tayo. Pero the Bible tells us, mga kapatid, that bagamat ito ay matatagalan, pero sabi ng Bible, antayin natin. Dahil ang pangako ng Diyos, hindi naman tayo papaasahin sa wala, mga kapatid. Ang Diyos ay nakatali sa Kanyang salita. Waiting is hard, but it is beneficial, mga kapatid. It is worth it. Although waiting is implicating, mga kapatid, nakakabagot, but it is beneficial. It is an opportunity to grow, mga kapatid. Waiting is hard, mga kapatid, pero it will develop our personality and our relationship to God, mga kapatid. That is the benefits of waiting. Praise God. So, antayin natin ang mga pangako ng Diyos. Waiting is not a waste of time, but God's opportunity to grow, mga kapatid. Amen. Waiting time is God's refining time. Minsan sa mga pag-aantay natin, ito yung oras na pinupuro tayo ng ating Panginoon. Minsan, it is the process of God para matanggal yung impurity sa atin na kung dati hindi tayo makapag-antay. During niluloob ng Diyos ang waiting season, mga kapatid, para ma-develop sa atin yung patience, mga kapatid. Amen. Purihin ang Diyos. So, kaya anong sabi ng Biblia, mga kapatid, in Romans chapter 8 verse 28? At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. And we know that all things work together for good to them that love God. Mga kapatid. And we know that all things work together for good. Lahat ng bagay, mga kapatid, na nangyayari sa atin, ito po ay nagaganap para sa ikabubuti natin. Mga kapatid, maaaring ang waiting season is God's protection, mga kapatid, para tayo po ay proteksyonan ng Diyos sa kapahamakan. Kasi mayroong danger sa pagmamadali, mga kapatid. Karamihan ng mga regrets sa buhay, mga kapatid, karamihan ng mga pagsisisi, karamihan ng mga what ifs, mga kapatid, ay nangyayari dahil sa pagmamadali. Amen. Our time is different from God's time. And our time, mga kapatid, is different from the other's time, mga kapatid. From the times of the other, mga kapatid. Iba sa orasan ng iba na itinakda ng Panginoon. Kaya kung tayo man ay nasa waiting season, maaaring the best explanation, mga kapatid, bakit tayo ay nasa waiting season, it is because pinuproteksyonan tayo ng Diyos dahil mayroong danger kapag ang bagay na matagal nating hinihintay ay pagkaloob agad sa atin. Karamihan ng mga regrets nangyayari, mga kapatid, sa time na hindi tayo nakapaghihintay, mga kapatid. At higit sa lahat, mas nai-enjoy mo ang pagpapala kapag ito ay bunga ng paghihintay, mga kapatid. Bunga ng prayer, bunga ng paglilingkod, bunga ng pagpapagal mo sa Panginoon.
Amen. Walang satisfaction kapag ang pagpapala na nakamtan mo ay wala kang ginawang pagpapagal. Nagiging wasted lang lahat, mga kapatid. Parang hindi mo pahahalagahan ang bagay na mayroon ka kapag hindi mo pinaghirapan, mga kapatid. Pero ang pagpapala na bunga ng pag-aantay at pagpapagal mo sa Panginoon, it is very worth it, mga kapatid. It is more than, it is hindi mo mapaliwanag na nakagalakan, mga kapatid. That's why ang paglilingkod sa Diyos, it is full of surprises. May mga tao na mahilig sa surprise. Pag hindi mo sinurprise, magtatampo, mga kapatid. Kasi hindi niya ako sinurprise. Yun na yung surprise, hindi ka sinurprise. But if you want an surprise na hindi lang ang physical na katawan ang magbe-benefit, but even our soul, mga kapatid, maglingkod tayo sa Diyos. Serving God is full of surprises. Amen. It is full of surprises, mga kapatid. May mga discouragement. It is natural. But every time we may feel discouragement, ang paalala ng Bible, mga kapatid, rest in the Lord. Magpahinga tayo sa atin pong Panginoon. Amen. And wait patiently for Him. All things work together for good. Waiting time is God's protection, mga kapatid. Praise God. So anong sinasabi ng Philippians chapter 1 verse 6? Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Amen. Confident si Apostol Pablo na sabihin yung bagay na yan. Sabi niya, being confident of this, everything. Mayroon akong, kumbaga, sigurado ako sa bagay na ito. Nasa kanyang paglilingkod, mga kapatid. Sabi niya, that He which hath begun a good work. Bawat isa sa atin, mga kapatid, mayroong mabuting bagay na pinasimulan ang Diyos. Kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, mabuting bagay yun na pinasimula ng Diyos sa atin. However, mga kapatid, kung tayo ay aalis, nasa sa atin kasi yun, mga kapatid, kung tatapusin natin ito ng mabuti o tatapusin natin ito ng masama. Depende yan sa atin. But if we start, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon, that is the start of a good thing, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. Pero kung tayo ay aalis, tatapusin natin ang mabuting bagay na pinasimulan ng Diyos sa masamang bagay, mga kapatid. Pero hindi yun kalooban ng Panginoon. That's why binibigyan ng Diyos ng chance ang bawat isa sa atin, pati tayo na nakakapakinig ngayong umaga. Ang pangangaral na ito ay opportunity ng Diyos para tayo po ay lumapit sa Kanya at magtamo ng kaligtasan na ipinapangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Mayroon kang karamdaman, maring sinubukan mo na lahat, mga kapatid, naubos na ang iyong ari-arian sa kakapagamot, ba't di ka lumapit sa Diyos? Diyos ang may kakayanan na magpagaling ng higit sa kakayanan ng tao. Ang tao ay mayroong limitasyon, pero ang Diyos, kailanman, mga kapatid, wala siyang limitasyon. Kaya ang dyablo walang nahahanap na butas sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba at tiyak ang kagalingan na matagal na nating inaasam, mga kapatid, ipagkakaloob ng atin pong Panginoon. Ang kapahingahan na matagal na nating inaasam, ang kagulumihanan na gusto natin maayos sa ating isipan, kung tayo ay lalapit sa Diyos, tiyak na ipagkakaloob yan ng atin pong Panginoon. Maaring hindi man instant, maaring gradual, pero at least ang Diyos, mga kapatid, hawak niya o siya yung may control ng lahat ng bagay na nangyayari po sa ating buhay. Amen. Being confident of this everything. Amen. Kaya sa bawat bagay, mga kapatid, na nararanasan natin, maging confident tayo. Mayroon tayong kagulumihanan, be confident that He which hath begun a good work in us, mga kapatid, will perform it until the day of Jesus Christ.
Hanggat naglilingkod tayo sa Panginoon, secure tayo mga kapatid. Hanggat naglilingkod tayo sa Panginoon, mayroon tayong kasiguraduhan sa mga bagay na matagal na nating inaasam. At kung makikita natin ang nangyayari sa mundo ngayon mga kapatid, wala tayong ibang aasahan. Kahit kamag-anak natin, hindi natin maasahan. Kahit sino pa man mga kapatid, kaibigan, wala kang maasahan kasi lahat apektado ng nangyayari ngayon sa mundo mga kapatid. Isang bagay lang ang secure tayo. Kung tayo po ay maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ganun si Apostol Pablo mga kapatid. Although mayroong mga persecution, may mga trials na pinagdadaanan, kasi hindi biro ang kanyang sitwasyon mga kapatid. Dati siya yung nanguusig. Nung siya ay na-convert mga kapatid at naglingkod sa Panginoon, siya na yung inuusig. Pero ganun pa man ang statement ni Apostol Pablo. Being confident of this everything, that the Lord which hath begun a good work in us, mga kapatid, will surely perform it until the day of Jesus Christ. Praise God. Jeremiah chapter 29 verse 11, ganito pong sinasabi ng Biblia. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. For I know the thoughts, sabi ng Panginoon, that I think toward you. Alam ng Diyos ang ating mga iniisip. Kahit hindi natin i-voice out, mga kapatid, nababasa ng Diyos ang ating mga iniisip. Mayroon tayong kapaguran na hindi natin masabi sa atin pong mga kasama, mga kapatid. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Pero ang mabuting bagay, sabihin natin yan sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nanunumbat. Mga kapatid, kung sa tao hingi ka ng counseling, may kaakibat yan na panunumbat mga kapatid. Amen. Kung feeling mo hindi ka secure sa tao, sa kaibigan mo, lumapit ka sa Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil alam ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan. Alam ng Diyos ang ating mga iniisip, sabi ng Panginoon, thoughts of peace and not of evil. Yun yung kalooban ng Diyos sa atin. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end, mga kapatid. So ang conclusion ng paglilingkod sa Panginoon, it always happened in a good end, mga kapatid. Thoughts of peace, yun yung kalooban ng Diyos sa atin. Bigyan tayo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan, mga kapatid. Praise God. So, growth happens while waiting, mga kapatid. Mayroong mga paglago sa atin during waiting season, mga kapatid. James 1 verse 4, ganito po sinasabi ng Biblia. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. So, ang pagtitiis, it is a process of refinery sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. But let patience, sabi ng Panginoon, hayaan nyo na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa sa atin, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Mga kapatid, ang pagtitiis pala, sabi ng Panginoon, o yung mga paghihintay, nagde-develop ito ng pagtitiis or patience, mga kapatid, hanggang sa magkaroon tayo ng complete, kumbaga maging perfect. That's why kung tayo ay nakakaranas ng waiting season sa ating mga buhay, mga kapatid, it is because pinuproseso tayo ng Diyos para maging perpekto. Kasi hindi pa naman tayo perpekto sa mundong ito, mga kapatid. One time may nagsabi, hindi perpekto ka na anya yan kasi balik-balik ka sa simbahan. Hindi naman ganun, mga kapatid. Kaya nga balik-balik, kaya nga bumabalik sa church, mga kapatid. Kasi we know na sa ating mga sarili, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Lahat tayo ay mayroong kailangang ayusin. Mas maigi na yung sa Diyos ka lumalapit kaysa sa tao ka lumalapit. Kasi kung lalapit ka sa tao, baka ibang payo pa ang may bigay sa'yo.
mga kapatid. Baka, kung lalapit ka sa tao, baka ang maibigay sa iyo is maling payo na pwedeng ikapahamak mo, na maaaring tama kung titingnan, tama kung papakinggan, mga kapatid, pero in the end, ito pala ay magdadala sa iyo sa kapahamakan, mga kapatid. So, ang waiting season nagdi-develop ng patience hanggang sa magkaroon ng perfect work. Sakdal na gawa, mga kapatid, that ye may be perfect and entire, mga kapatid, wanting nothing. Amen. So it is God's process of refinery, mga kapatid. Pinuproseso tayo ng Panginoon para maging dalisay, maging sakdal, mga kapatid, at maging karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan na ipinagkaloob ng atin pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At last verse siguro na ating babasahin, Deuteronomy chapter 31 verse 8. Anong sinasabi ng Bible? At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya'y sa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglulupaypay. Amen. And the Lord, He it is that go before thee. He will be with thee. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. He will not fail thee. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon, mga kapatid. Neither forsake thee. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Fear not, huwag tayong matakot. Neither be dismayed. Umawala ng pag-asa man, mga kapatid. Praise God. So napakagandang pangako ng Diyos that in waiting season, mayroon tayong garantiya na ito ay pagkakaloob ng Diyos sa tamang oras, mga kapatid. The patience, the waiting season develops patience and the process of refinery ng Diyos, mga kapatid. Amen. Upang kung ipagkaloob na ng Panginoon ang atin pong mga kahilingan, is maging karapat-dapat tayong tagapamahala nito, mga kapatid. Hindi masayang. Kasi may mga blessing na nasasayang, it is because hindi pa angkop sa panahon na ipagkaloob, mga kapatid, sa taong humihiling nito. That is the purpose of waiting. Maaring sa una, magtatanong tayo, bakit yung iba ganito na, tapos ako hindi? Maaring mayroon pang inaayos ang Panginoon sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Amen. And kung mayroon tayong mga kahilingan, lumapit tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala, mga kapatid, sa takdang oras na ipagkaloob niya sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At yan lamang po ang ating maipagkakaloob ngayong umaga. Naway kayo po ay napagpala ng mga salita ng atin pong Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa ipinaunawa mong salita ngayong umaga sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami na magkaroon ng espiritu ng pag-aantay, Panginoon, at dalangin namin na sa oras ng pag-aantay, patuloy mo kaming iproseso hanggang sa maging karapat-dapat kami, Panginoon, na maging tagadala ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Dalangin namin na sino mang nakakaranas ng kagulumihanan, Ikaw ang Diyos na mag-abot sa kanila, bigyan mo sila ng kapayapaan. Sa mga nakakaranas ng karamdaman, Ikaw o Diyos ang magbigay ng kagalingan, Panginoon. Sino mang nawawala ng pag-asa, Ikaw ang Diyos na magbigay ng pag-asa. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isang nakikinig ngayon at patuloy mo silang akayin sa paglilingkod sa iyo. Purihin ka o Diyos, sa iyo po namin binibigay at binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So, diyan lamang po ang ating natalakay ngayong umaga at nawa kayo po ay napagpala ng mga salita po ng ating pong Panginoon. At siguro magkaroon tayo ng kaunting minuto para batiin ang lahat ng nakinig sa atin ngayong umaga. Good morning po, Sister Yoli Albao. Thank you so much for watching. Sister Elena Murata Burabo, thank you so much for watching diyan po sa lugar ng Bagong Silang. Brother Eugene Tejada, thank you so much for watching. Sister Angelita Liguro, Sister Helen Reblora, thank you so much for watching. Sister Army, thank you so much for watching. Brother Ronald Hipolito, thank you so much for
watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Sunido Jennifer. Sister Jennifer Sunido, thank you so much for watching. Brother Ronald Hipolito. Sister Marlene Golyoso, thank you so much for watching. Nagloading ang ating comment section mga kapatid. Sister Divine Goyal, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Pentehada, thank you so much for watching. Sister April Santos, Sister Siren Segovia sa lugar ng Valenzuela, thank you so much for watching. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. At sa lahat mga kapatid ng sumubaybay sa atin pong programa, naway kayo po ay napagpala ng atin pong pag-aaral ng salita po ng atin pong Panginoon. At sa oras na ito mga kapatid, kami po ang inyong lingkod, Brother Angelo, kasama ko po si Brother Adjo na pansamantala nyo pong nakasama ngayong umaga. Lagi po nating subaybayan ang programang Jesus, ang buhay na pag-asa mga kapatid. At dito po tayo nagtatapos. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. Binago mong kulay, tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay sa